Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Welcome po dun sa mga nanonood sa YouTube o sa Facebook o di kaya ay nakikinig o nanonood sa FEBC Radio 702 DZAS. Isang kagalakan po ang aming binapagbati sa inyo sa hapong ito ng ating pananambahan sa Diyos. Ang sabi sa Psalm 113 verses 1 to 3, "Purihin ang Panginoon, purihin ninyo, o mga lingkod ng Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ng Panginoon ay dapat purihin." We have some announcements, beloved. The other Sunday, we've launched Marketabilities. It's an initiative of GCF Ortigas. And this is to help our members who have become online entrepreneurs in response to the current financial crisis. And we got a great response from among our flock. Now, we would like to encourage you to support each other by buying from one another. Goods on sale are things that we consume every day anyway, and our members make delicious and nutritious food among many other stuff that they sell. So please check out our Facebook page and Viber accounts for the products that are available. And do tell your friends to join our growing community. Now, why are we doing this? Well, we are a family. That's why. It says in Galatians 6:10, "So then, as we have the opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith." Galatians chapter 6, verse 10. Ngayon naman po mga kapatid, tayo ay mananalangin sama-sama bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. So samahan niyo po ako sa isang panalangin komunidad. Ang sabi sa Psalm 118 verses 21 to 25, "Pasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang Panginoon. Ito ay kagilagilalas sa ating mga. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa. Tayo magalak at matuwa. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo. Ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo. Magsugo ka ng ginhawa." Tayo po ay lumapit sa Kanya. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala na aming tinanggap magmula sa iyo. Sa aming araw-araw na kinakain, talos namin na ito ay nagmumula sa iyo at kayo ang gumagawa ng iba't ibang kaparaanan upang kami ay magkaroon ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kahit na ang aming paglabas at paglakad sa kalye, pagsakay sa mga sinasakyan na jeep o bus o tren man, kayo po ang kasama namin. Yung mga pinalad naman na binigyan ninyo ng sasakyan, ay kayo rin po nag-iingat sa kanilang pagmamaneho. Ang lahat ng aming paggalaw, O Diyos, Ikaw ang aming tagapag-ingat. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo na kahit sa gitna ng pandemyang ito, patuloy ang aming mga buhay. Kami ay binibigyan mo ng kalakasan at pinoprotektahan mo kami mula sa coronavirus. Merong ilan sa amin, O Panginoon, na nagkasakit dahil dito at ilan ay nabawian ng buhay. Ngunit, O Diyos, alam namin na hawak mo pa rin ang lahat at kontrolado mo ang lahat. Kaya ikaw ang aming pinasasalamatan sa lahat ng aming pagliligtas, sa lahat ng aming nararanasang kagandahang loob at biyaya magmula sa iyo. Panginoon, patawarin mo nga kami sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Kapag kami ay nananambahan sa iyong harapan, nakikita namin, O Diyos, ang busilak na kabanalan mo. Kaya kami ay nanliliit
dahil kami ay makasalanan sa iyong harapan. At miya't miya, Panginoon, kami ay nagkukulang sa iyo. Patawarin mo nga, Panginoon, ang lahat ng aming pagkukulang sa iyo at ang lahat ng aming pagkakasala sa iyo. Maraming salamat na sa iyong salita ay nagbigay ka ng pangako na kung kami ay aamin sa aming mga pagkakasala, ikaw ay magiging tapat at banal at magpapatawad sa aming mga pagkakasala sapagkat ito ay binayaran na ni Jesus sa krus. Huwag mo din itulot, O Diyos. Alisin mo rin sa amin ang mga pagkakasala na yan at linisin mo kami sa kasamaan sapagkat traidor ang aming mga puso, O Diyos. At kung kami bibigyan ng pagkakataon, kami ay lalayo sa iyo. Panginoon, ilapit mo nga kami sa tuwi-tuwi na sa iyong puso sa pamamagitan ng iyong salita at sa kalakasan ng iyong Espiritu Santo. O Diyos, dalangin din namin na ang aming bansa ay pagpalain ninyo. Alam nyo kung gaano kalaki ang iniliit ng aming ekonomiya dahil sa pandemyang ito. Maraming negosyo ang nagsara, maraming nawalan ng trabaho. Maraming nawalan ng hanap buhay dahil nga ang ekonomiya ay bagsak. Panginoon, wala kaming ibang malalapitan kundi kayo sapagkat hawak ninyo ang lahat, kontrolado ninyo ang lahat. Kayo ang namumuno sa lahat. Kayo ang namamahala sa lahat ng mga gawain at kilos ng aming gobyerno. Pagpalain nyo nga po ang aming mga leader, ang aming mga pinuno, magmula sa aming Pangulo, sa aming mga mambabatas, ang Vice Pangulo, ang mga sundalo, ang mga pulis, ang mga tao ng barangay at local government. Kayo po magpala sa kanila upang sila ay mamahala ng tapat at mabuti sa aming kalagitnaan at para sa aming kapakanan. At sila ay iyong mga lingkod, O Diyos. Ngunit marami sa kanila ang hindi pa nakakakilala sa iyo. Nawa, Panginoon, ay magpamalas ka sa kanila, magpahiwatig ka sa kanilang mga puso ng inyong pagtawag sa kanila, at sila nawa, Panginoon, ay makakilala din sa inyo ng mayroong kaligtasan. Panginoon, dalangin din namin ang aming iglesia, ang aming kapatiran, ang Green Hills Christian Fellowship. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang mga bagong pinuno na iyong itinayo sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga pastor na namumuno sa amin at nagtuturo ng iyong salita sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, at iyong bigyan ng kaaliwan ang pamilyang Dizon na dahil sa pagpanaw ni Nanay Laring, kayo po ang magbigay ng kaaliwan sa kanila sa panahon ng kanilang pagkaulila sa kanilang nanay. At marami pang iba, Panginoon, ang naulila din sa aming mga miyembro at marami dahil sa sakit na COVID-19. Kayo nga po ang maging kaaliwan ng lahat ng nangungulila at namatayan ng mahal sa buhay. Panginoon, marami pa rin nakaratay sa banig ng karamdaman. Marami ang nagkakasakit ng kanser. Kayo po ang magpagaling sa kanila. Ang aming mga gawain ay nagpapatuloy, Panginoon, dahil din sa inyong biyaya at kagandahang loob. Kayo po magpala sa aming mga growth group at Bible study group, sa aming mga fellowship group, sa lahat ng aming gawain na ipangalat ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. Kayo nawa, Panginoon, ang mauna sa amin at kayo ang kumilos sa mga puso't isipan ng mga taong aming kakausapin at babahagina ng Ebanghelyo upang sila ay makakilala sa inyo. At sa kanilang pagkakilala sa inyo, Panginoon, gawin ninyo kaming tapat na tagapagturo sa kanila na sundin ang lahat ng iyong mga utos sa amin, na binitawan sa amin. Alam namin, Panginoon, na kayo ang siyang nagbabago ng puso ng bawat isa at ang naglalapit ng bawat isa sa kaligtasan. Kayo ang nagliligtas, O Diyos, hindi kami. Kaya kayo nawa ang mabigyan ng papuri sa lahat ng aming gawain. At sa nalalabing panahon ng pananambang ito at ang mga sangkap na aming isasagawa, lalo na ang pag-aaral namin ng iyong salita. Kayo po nawa, Panginoon, ang manguna sa amin at kayo ang magpala sa aming mga puso't isipan upang kami ay makarinig ng inyong mensahe at tagubilin sa amin sa araw na ito. At lalong-lalo na, O Diyos, na kami ay magkaroon ng kalakasan sumunod na may pagmamahal sa iyo
at dahil sa aming pag-ibig sa iyo at may katapatan, Panginoon, dahil sa katapatan mo din naman sa mga buhay namin. Ikaw, O Diyos, ang siyang mabigyan ng papuri sa lahat ng aming pag-awit, lahat ng aming pananalangin, at lalong-lalo na, Panginoon, sa pagdedeklara ng iyong banal na salita sa hapong ito. Kayo sana, Panginoon, ang maitanghal namin, hindi lamang ngayon, kundi sa araw-araw ng aming mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayon naman po mga kapatid ay sama-sama natin pong basahin ang banal na kasulatan. Ang ating pong tekstong pag-aaralan sa hapong ito ay ating matatagpuan sa Psalm 121, verses 1 to 8. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya papahintulutang ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailan paman. Purihin nawa ang Panginoon dahil sa kanyang dakilang salita. Mga kapatid, tayo ay nasa dako na ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa hapong ito. At tayo nagpapatuloy sa ating mga mensahe sa mga awit na saliw ng ating buhay. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang pag-iingat ng Panginoon. Ang pag-iingat ng Panginoon. At ang ating pong teksto, katulad ng ating binasa kanina, ay sa Psalm 121, verses 1 to 8. Ang salmong ito ay isa sa mga awit na kinakanta ng mga Israelita sa kanilang pilgrimage o paghayo papuntang Jerusalem, makatatlong beses siguro sa isang taon, sa pista ng mga tabernakulo, sa pista ng Paskwa, at sa pista ng pagtitipon o yung ingathering. Inaawit nila ito. Ang tawag nila dito ay mga songs of ascent. Dahil ascent po yung pag-akyat. Kaya nga po sa Tagalog, mga awit ng pag-akyat. No? Parang hindi po maganda. Pero sa English po, songs of ascent ang tawag sa kanila. At ito ay inaawit nila upang ihanda ang kanilang mga sarili sa pananambahan sa templo. At upang balik tanawin ang katapatan ng Diyos sa bayan ng Israel. Yung kanilang paglalakbay patungong Jerusalem ay isang pag-aalaala ng kanilang paglalakbay din sa ilang patungo sa lupang pangako. At ang mga awit na ito ay isa ring paalala sa kanila ng pagkalinga ng Diyos sa kanila sa ilang at ang pag-iingat na iginawad niya sa kanila sa paglalakbay na iyon. Ang awit na ito ay nagtutuon ng pag-iisip ng mga Israelita sa Diyos na siyang pinagmumulan ng tulong at kanilang pag-iingat sa lahat ng panahon. Ito ay nagbibigay ng katiyakan sa kanila na patuloy silang iingatan ng Diyos at ipagtatanggol sa lahat ng kapahamakan. Sa ating paglalakbay, sa gitna ng paghihirap ng buhay, lalo na yung paghihirap na dulot nitong COVID-19, mainam na pag-aralan natin ang pinakakilala sa mga songs of ascent na ito. At yan ang Psalm 121. Marami ng tula at awit ang nakatha dahil sa kagandahan ng mga talatang ito at ng mensaheng dala nila. At tunay nga na nakakahikayat
Nakakahikayat mga kapatid mula sa pagkabalisa at kalungkutan ang 8 talatang ito ng Psalm 121. Sa loob ng 8 talata mga kapatid, 5 beses ginamit ang mga salitang iingatan, tagapag-ingat, o mag-iingat. So yung pag-iingat ho ang malinaw na tema ng salmong ito. Makikita natin dito ang isang angkop na mensahe tungkol sa pag-iingat ng Panginoon sa mga nananalig sa Kanya. So yan po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. Ang una pong katotohanan ay tungkol sa katotohanan na ang Panginoon ang ating tagapag-ingat. Yun po ang sinasabi ng verses 1 and 2. Ang sabi dito, ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon, na siyang gumawa ng langit at ng lupa. Makikita natin sa unang 2 talata na ang salmista ay nasa gitna ng kanyang paglalakbay patungo sa templo, sa Jerusalem. At sa kanyang abot-tanaw ay nakita na niya ang matataas na burol na nasa kapaligiran ng Jerusalem. Pumasok sa kanyang isipan ang katanungang ito. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Meron pong hugot yung tanong na yon. Siguro na itanong niya ito sa sarili sapagkat siya ay may pinagdadaanan na pagsubok at siya ay nasa isang mababang punto ng kanyang buhay. Kaya naman napatingin siya sa taas, sa mga burol ng Jerusalem. Kapag kayo'y bagsak kasi mga kapatid at nasa mababang punto kayo ng inyong buhay, wala kayong ibang titignan kundi ang taas. At yun ang hinahanap niya, na siya ay maiangat sa kanyang sitwasyon. Kaya siya ay napatingin sa taas sa mga burol ng Jerusalem. Naghahanap siya marahil ng kaaliwan sa kanyang paghihirap na kanyang dinadanas. Siguro meron po siyang pinagdadaanan na pagsubok. Ang sagot niya sa sarili niyang katanungan, ang nagpapakita sa atin kung sino talaga ang tinitingala niya. Tingnan niyo po yung sagot niya. Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa. Malinaw po, hindi ito ibang Panginoon, hindi ito Panginoon na tao lamang, kundi ang Panginoong Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa. Nakatingin siya sa mga burol, ngunit ang kanyang tinatanaw talaga ay ang Panginoon. Naisip ko tuloy, baka yung iba sa inyo hindi alam kung ano ibig sabihin ng burol. Hill po yun, hill. O yung mga maliliit na kabundukan na pumapaligid sa Jerusalem. No? So nakatingin siya sa mga burol. Ngunit ang kanyang talagang tinatanaw at tinitingala ay ang Panginoon. Lampas sa mga burol ng Israel ang kanyang pagtanaw. Hindi matayog na burol ang hinahanapan niya ng saklolo, kundi ang makapangyarihang Diyos ng bayang Israel. Higit pa sa matataas na burol ng Israel, ang kataas-taas ang Panginoon nila. At yan ang kanyang tinatanaw at hinahanap. Ang sabi niya, siya ay gumawa ng langit at lupa. So malinaw na ito ay ang Diyos. Siya ang lumikha ng mga matataas na burol at kabundukan na kanyang tinitingala. Datapwat ang Diyos, tunay na maaasahan na sumaklolo sa kanya mula sa kanyang dinadanas na paghihirap. Ang sabi sa Jeremiah chapter 3 verse 23 ay ito. Tunay na ang mga burol ay kahibangan. Ang mga lasingan sa mga bundok. Tunay na nasa Panginoon, naming Diyos, ang kaligtasan ng Israel. So isang tanggap pong katotohanan yan ng mga Hudyo. Mayroong katotohanang hatid sa atin ang mga talatang ito ng salmista. At yan ang katotohanan na higit sa kahit na anong inaasahan natin sa saklolo, sa mundong ito man ay tao o bagay o bangko o kung sino man, ang ating tapat na tagapag-ingat sa langit, ang tunay na maaasahan natin na magliligtas sa atin, mga kapatid.
Tayong lahat ay dumadanas ng paghihirap sa gitna ng pandemyang ito. Napakatagal na po. Alam niyo po, nandito lang po ako sa bahay. Magmula pa ho ng Marso, hindi po ako nakakapunta sa kahit na saan. Lumabas lang po ako nung aming sinundo ang mga labi ng aking ama na pumanaw nung Mayo. So magmula nun, mga kapatid, hindi po ako nakakalabas dahil ako po ay high risk. Ako'y nakalanghap po ng COVID-19. Ako, talagang nasa peligro po ako. So lahat po tayo ay dumadanas ng paghihirap dahil sa pandemyang ito. Merong nawalan ng trabaho. Merong nasarhan ng negosyo at nawala. Marami din ang naging biktima ng coronavirus. At meron mang ilan ang pumanaw. Katulad ng salmista, tayo ay nasa isang mababang punto sa ating mga buhay. Naghahanap tayong lahat ng matitingalaan at saklolo. Sa mga nananampalataya sa Diyos, hindi natin kailangan tumingin sa bagay ng mundong ito para pagmulan ng ating saklolo o ibang tao man ng sanlibutan. Mayroon tayong Panginoon na siyang may hawak ng lahat ng bagay. Ang pandemya na ito at ang coronavirus na yan na kinatatakutan ng marami. Siya ang tagapag-ingat natin. Sa Kanya tayo lagi tumingin. Yun po unang katotohanan. Ang pangalawa po ay ito, ang pangako ng ating pag-iingat. Nasa verses 3 to 8. Sa bahaging ito ng Salmo, sa mga talatang ito, magbabago ang persona na ginagamit ng salmista. Anong ibig ko sabihin? Sa unang dalawang talata, siya ay nagsasalita sa unang persona, first person. Aking, akin, yun yung mga katagang ginamit niya. Pagdating sa mga talatang 3 to 8, ang salmista ay nagbago sa pangalawang persona, second person, no? Paamo sa iyo, iyong lilim mo, iingatan ka. So parang may kausap siya. Madalas, sa mga awit, sa mga salmo, ito ay isang tanda ng pagbabago ng mensahe o kahulugan ng mga talata. Sino kaya ang kausap naman ng salmista? Sabi ng iba, malamang daw ang kausap niya ay isang kasama niya sa paglalakbay. Marahil isang anak na lalaki o kamag-anak na lalaki. Lalaki po sapagkat mga lalaki lang po ang inuutusan ng batas na dumalo sa mga pista ng mga Hudyo. Requirement po yun sa kanila. 3 beses po isang taon. So, dapat isa man lang dun sa 3 o yung lahat ng 3 pista na yon ay kanilang mapuntahan. Ang sabi naman ng iba, may kasama ang salmista at ito ay tumugon sa kanyang sinabi sa verses 1 and 2. So nagsabi siya, iyong itingin sa burol ang iyong mga mata, ang aking saklolo ay manggagaling sa Diyos sa gumawa ng langit at lupa. Tapos meron siyang kasama sa paglalakbay na sumagot sa kanya at nagsambit lang ng verses 3 to 8 at yun naman ang nirecord ng salmista. Hindi natin matiyak kung ano ang tama. Pero, hindi naman importante kung sino ang kausap nino, kundi ang katotohanang dala ng mga talatang ito. Na sapagkat ang Panginoon ang ating tagapag-ingat, maaasahan ang pangako ng ating pag-iingat. Tingnan niyo yung verses 3 and 4. Hindi niya papahintulutang ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Naalala niyo, merong isang sikat na kanta, si Gary Valenciano po yata ang umawit, yung natutulog ba ang Diyos? Ito po siguro ang pinagmulan, itong Psalm 121. Ang tanong po kung natutulog ang Diyos, ang sagot po, hindi po siya natutulog sa kanyang pag-iingat sa atin. Ang madulas sa paglakad, ang isang madalas na sakuna, kapag ang isang tao ay umaakyat ng isang burol o kabundukan. Kaya ito ay isang angkop na larawan para sa isang naglalakbay paakyat ng burol
patungo sa Jerusalem at sa templo ng Panginoon. Hindi raw hayaan ng ating Diyos na madulas ang salmista sa kanyang paglalakad. Ito ay isang larawan ng katotohanan na hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay lumihis sa tamang lalakaran sa ating paglalakbay sa buhay. Ang sabi ng Panginoon sa Luke 22:31-32, kausap ng Diyos si Pedro. Ito ay nung gabi siya ay dininay ni Pedro at ipinagkanulo ni Judas, no? Sabi niya sa Luke 22:31-32, Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Nako, liligligin daw po. Subalit ako ay nanalangin para sa iyo, upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, aba, tiyak po ang kanyang pagbabalik. Bago pa man siya nag-deny sa ating Panginoon, tiniyak na ng Panginoon na siya ay babalik. Siya ay liligligin ni Satanas. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kung makabalik ka ng muli. So tiyak po, no? Alam po ng Diyos ang mangyayari. Ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Gayon nga po nangyari, hindi ba? Kung ano ang sinabi ng Diyos, gayon po ang nangyari. Sabi rin ni Apostol Juan sa 1 John 5:18, alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit, ang ipinanganak ng Diyos, si Kristo Jesus yon, the only begotten of the Father, ay nag-iingat sa Kanya at hindi siya ginagalaw ng masama o ng evil one, ng Diablo. Yun po ang isang katiyakan. Siya po ang mag-iingat sa ating nilalakaran, sa ating paglakad sa buhay. Titiyakin niya na ang nilalakaran natin ay ang tamang daan ng kanyang kalooban. Ang Diyos ang mag-iingat sa ating paglakad. Titiyakin niya na tayo'y lumalakad sa tamang lakaran sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kautusan. Verses 5 and 6. Ang Panginoon, ang iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. Araw-gabi po, no? So lahat ng oras. Matindi ang init ng araw sa bayan ng Israel, no? Lalo na sa mga burol na walang masyadong malalaking puno na mapagsisilungan. Sa gabi naman ay laganap ang kadiliman at maraming mga panganib sa kabundukang tinatahak ng mga pilgrim na nagpupunta sa Jerusalem. Ang Diyos daw ang lilim ng salmista sa init ng araw at kanyang tagapagtanggol sa kadiliman naman ng gabi. Isa itong larawan ng pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak mula sa init ng pagsubok sa buhay at sa mga mapanganib na mga karanasan ng buhay. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin, mga kapatid. Hindi niya pinapangako na hindi tayo makaranas ng pagsubok o paghihirap sa buhay na ito. Sinabi na nga niya na mayroong init ng araw at may panganib sa dilim. So hindi niya po pinapangako na tayo ay hindi makararanas ng pagsubok. In fact, pinapangako niya po na tayo'y makakaranas. Yun po ang isang katiyakan. Ngunit ipinapangako din niya na siya ang mag-iingat sa atin. Siya ang lilim natin mula sa init ng pagsubok sa buhay at sa mga panganib na dala ng mga madidilim nating karanasan sa ating paglakad. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Ganyan po ang pag-iingat ng Diyos sa ating, sa paglakad natin, sa ating buhay espiritual.
Ang sabi ng verses 7 to 8, Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailan paman. Naku, napakaganda po ng ending. At napansin niyo po, paulit-ulit po yung iingatan, iingatan, iingatan. Sapagkat yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Siya na ating tagapag-ingat ay nangako ng pag-iingat sa atin. Tiyak po ang kanyang pangako. Maraming panganib na hinaharap ang mga pilgrim na naglalakbay sa mga burol ng Israel. May mga mababangis na hayop at masasamang elemento na maaaring makaengkwentro nila sa kanilang paglalakbay. Ngunit tiyak ang pananalita ng salmista, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Lahat ng kasamaan. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, sa makatwid ang lahat ng ating kinalalagyan, ang lahat ng ating pinaroroonan, ay kanyang iingatan. At yung pag-iingat na iyan, ay hindi lamang limitado sa pisikal na aspeto ng ating buhay, kundi kasama rin ang espiritual. Ang sabi ng salmista, kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Sa mga naunang talata, kung napansin nyo, ang kanyang pangakong pag-iingat ay sa lahat ng sandali at sa lahat ng oras, araw at gabi. Hindi siya matutulog o iidlip man. Araw at gabi tayo iingatan niya. Sa lahat ng sandali, sa buong maghapon. At hindi lang sa buhay na ito, kundi sa susunod na rin. Sabi sa verse 8, mula sa panahong ito at magpakailan pa man. So hindi lamang po sa buhay na ito ang pag-iingat na pangako ng Diyos, kundi hanggang sa kabilang buhay, sa kanyang piling. Ganap ang pag-iingat na pangako ng ating Panginoon sa lahat na sa Kanya'y nananalig. Siya mismo ang ating tagapag-ingat. At dahil siya ay palapat at hindi nagbabago, tiyak din ang pangako niyang pag-iingat. So siya ang ating tagapag-ingat at tiyak ang pangako ng kanyang pag-iingat. Siya ang mabuting pastol, sabi ng Apostol 1, sa John 10, verse 11 at verse 15. Ang sabi ni Jesus doon, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. So tayo ay pinag-iingatan niya. At ang kanyang pangako ng pag-iingat ay ganap at tiyak. At ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin na nananalig sa kanya. Ito ay larawan ng ganap na pag-iingat na ginagawad ng Diyos sa kanyang mga tupa. Mga kapatid, napakaganda ng katotohanan ating natutunan sa maikling salmong ito. Paano natin maipapamuhay ang napakadakilang katotohanan ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Matanong ko kayo, kayo ba ay may pinagdadaanang mababang punto sa inyong buhay? Meron po ba tayong pinagdadaanan? Kalungkutan, pagsubok, paghihirap, sakit siguro, sama ng loob, o di kaya ay isang suliranin sa ating mga kaugnayan, sa ating mga kasama sa bahay, kasama sa pamilya, kasama sa mga kapitbahay siguro natin, o mga kasama sa opisina o sa pabrika. Meron po ba kayong pinagdadaanang mababang punto sa inyong buhay? Mga kapatid, bago natin itungo ang ating mga ulo ng solusyong praktikal, iangat muna natin ang ating mga espiritu sa langit
kung saan magmumula ang ating saklolo. Matutunan sana natin na manalangin muna kaagad sa ating Diyos kapag tayo ay nagigipit. Bago tayo mag-isip o magsagawa ng iba't ibang mga solusyon, kung minsan kasi nauuna yun eh. Kasi iniisip natin kung hindi ako kikilos, paano naman ito? No? Paano naman ang magagawa ng Diyos? Aba, siya ang lahat ng gagawa ng paraan para ang mga suliranin natin ay ating mapagtagumpayan. So mga kapatid, matutunan sana natin na manalangin muna kaagad. Yung po dapat ang una natin ginagawa. Kadalasan yun ang huling ginagawa ng mga tao. Gagawa muna sila ng paraan, mag-iisip ng solusyon, isasagawa yung solusyon, pupunta kung kani-kanino, hihingi ng payo kung kani-kanino. Nandyan lang ang ating Diyos. Hindi siya natutulog. Ang kanyang pag-iingat sa atin ay 24/7. No? Bawat sandali, bawat oras, araw at gabi, ang ating nilalakaran ay binabantayan niya. Ganun po ang kanyang pag-iingat sa atin. Pero kung minsan, kapag tayo nagigipit, at meron tayong pinagdadaan ng mababang punto sa ating buhay, naghanap tayo ng solusyon muna sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang tao, bago tayo magtungo sa Panginoon. Mga kapatid, matutunan sana natin na mauna yung pananalangin. Hindi yung huli na ang lahat sa nananalangin. Umaasa muna sa sariling gawa, sa sariling sikap, sa sariling lakas, bago humingi ng tulong sa ating tagapag-ingat. Mga kapatid, baliktad po. Humingi po tayo ng tulong sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Italaga natin ang lahat ng ating balakin at mga gagawin sa Kanya. Tingnan ninyo kung hindi pagpalain ng Diyos ang mga balaking ito sa pag-ayos ng inyong suliranin. Baliktarin natin po. Manalangin po muna tayo. Italaga natin sa Kanya ang ating mga gagawin. At ihingi natin sa Kanya na pagpalain ang ating mga solusyon na naisip. At kung meron pang iba, ay ipaisip sa atin kung ano yung mga ibang solusyon na yan at ituro tayo sa tamang daan. Sapagkat yan ang Kanyang gustong mangyari. Na tayo ay maituro niya sa tamang lakaran. So mga kapatid, kung kayo ay dumadaan sa isang mababang punto ng inyong buhay, iangat po natin muna ang ating paningin sa Diyos na kung saan magmumula ang saklolo at ang ating tulong. Pangalawa po, kayo ba ay parang nadudulas sa inyong buhay espiritual? Meron ba kayong sinisintang kasalanan na parang hindi ninyo maiwaksi? Lahat po tayo meron niya, mga paborito nating kasalanan na tinatago-tago natin. Tinatago-tago pa natin sa Diyos na parang hindi niya nakikita. Nagkakaroon ba kayo ng pagdududa sa inyong katayuan sa mata ng Panginoon? Kapag tayo may sinisintang kasalanan, ganyan po ang nangyayari sa ating kalooban. Pinagdududahan na natin kung tayo nga ay ligtas. Dahil tayo ay nadudulas sa ating paglakad. Alalahanin natin na ang pangako niyang pag-iingat ay ganap at tiyak. Ganap, so buong buo, kumpleto. Tiyak, maasahan po sa lahat ng panahon. Bago tayo malungkot o bumigay sa ating mga kahinaan, tumingala muna tayo sa Kanya sapagkat siya rin ang magbibigay sa atin ng kalakasang labanan at pagtagumpayan ang mga kahinaan at pagdududang yan. Paano, kanyo? Paano, pastor? Parang napakahirap naman yan. Hindi po napakahirap. Paano? Una, gagamitin niya ang kanyang banal na salita upang ipaalam sa atin ang daang dapat nating lakaran. Di ba sabi ng Salmo, iingatan niya na hindi tayo madudula sa ating paglalakad. So gagamitin niya ang kanyang banal na salita upang ipaalam sa atin ang daang dapat nating lakaran. Basahin natin ito araw-araw upang malaman natin ang kanyang kalooban. Marami nagtatanong sa akin, Pastor, paano ba malaman ang kalooban ng Panginoon para sa aking buhay?
basahin ninyo kasi ang Biblia. Kasi kung kilala ninyo ang Panginoon, malalaman ninyo ang kanyang kalooban para sa inyong buhay. Ang Biblia ay nagpapakita sa atin kung ano ang ayaw niya at kung ano ang gusto niya. So kung gusto niyo malaman kung anong kalooban ng Diyos, sa Biblia po kayo magpunta. At basahin niyo ng matino yung Biblia. Hindi yung parang binubuklat niyo lang, tapos kung ano mabasa niyo, yun ang kalooban ng Diyos. Hindi po magic ang Biblia. Yan po ay isang mapagmahal na sulat ng Panginoon sa atin. At dapat nating basahin matino. Tapos, sundin natin ito nang walang paglihis sa kanyang mga kautusan. Ang sabi sa Psalm 119, verse 9 at verse 11. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ganyan po tayo iniingatan ng Diyos. Kung iingatan naman natin ang kanyang salita sa ating puso. So una, gagamitin niya ang kanyang banal na salita upang malaman natin ang daang dapat nating lakaran. So basahin natin to, tas sundin natin ito. Pangalawa, gagamitin din niya ang diwang banal upang bigyan tayo ng kalakasan. Hindi niya lang tayo bibigyan ng kaalaman, bibigyan pa niya tayo ng kalakasan. Kalakasang lumakad sa kanyang kalooban at sumunod sa kanyang mga kautusan. Ang sabi ng Romans 8:8-11 ay ganito. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya ang bumuhay na muli kay Kristo, mula sa mga patay, ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Yan po ang ating secret weapon. Ang Holy Spirit po ay nananahan sa atin. Mga kapatid, ang Panginoon ang ating tagapag-ingat sa lahat ng panahon. Ang kanyang pangakong pag-iingat ay ganap at tiyak. Sa kanya natin ituon ang ating paningin. Sa kanya natin iasa ang ating buhay. Hindi lang sa panahong ito, kundi magpakailan pa man. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa isang napakagandang paghihikayat sa aming mga kaluluwa na dinadala ng mga talata ng salmong ito. Maraming salamat na ito ay tinulot mong ikatha ng salmista at inihatid mo sa amin, Panginoon, sa aming mga Biblia sa panahong ito, upang ito ay aming matutunan at maisa isip at maisa puso. Nawa, O Diyos, ito ay tumimo sa aming puso't isipan at lumabas sa aming buhay pang-araw-araw. Kayo po ang gumawa. Gamitin niyo po ang inyong banal na kasulatan. Gamitin niyo po ang inyong banal na diwa upang hindi lamang kami magkaroon ng kaalaman kung saan kami lalakad, kundi kami ay magkaroon ng kapangyarihan sa aming pagsunod sa iyo. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin sa pagwawakas ng ating pananambahan.
Mga kapatid, tanggapin natin ang basbas at pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig ni Kristo, at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Espiritu Santo, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Amen at Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikipanambahan sa amin dito sa Tagalog na pananambahan ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon po muli sa inyong lahat.